Magandang araw mga ka-noodles! Bago natin umpisahan ang ating video ay iniimbitahan ko kayo na i-click ang aking subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. Umiral na diplomatikong tensyon matapos ang matagumpay na resupply mission sa Ayungin Shoal. Sa isang pahayag ng Embahada ng China sa Maynila, demand nito mula sa gobyerno ng Pilipinas na huwag gawin ang anumang hakbang na maaaring magdulot ng komplikasyon sa sitwasyong pang-maritime. Ang pahayag ay sumusunod sa pagtatapos ng misyon na magbigay supply sa mga tropang Pilipino na nakatalaga sa Ayungin Shoal sa kanlurang dagat ng Pilipinas, WPS, noong Biyernes na walang anumang sagabal mula sa mga barkong Chino, ayon sa ulat ng Armed Forces of the Philippines, AFP. Sa pagtugon sa alegasyon ng gobyerno na wala itong abiso sa China bago ang resupply mission, sinabi ng Embahada ng China na wala sa obligasyon ang Pilipinas na magbigay abiso sa Beijing dahil ito ay nasa loob ng kanilang karapatan. Gayunpaman, nilinaw ng Embahada na ang Ren Ai Jiao, ang tawag ng China sa Ayungin Shoal, ay laging nasa ilalim ng kanilang teritoryo at ang kanilang posisyon sa issue ay hindi nagbago. Ngunit sinabi ng Embahada ng China na nagpapatuloy ang komunikasyon sa pagitan ng China at Pilipinas para pamahalaan at kontrolin ang sitwasyon sa pinag-agawang teritoryo. Ang Ayungin Shoal o Ren Ai Jiao ay isang lubog na bahura sa Spratly Islands sa South China Sea, 105 nautical miles sa kanluran ng Palawan sa Pilipinas. Ito ay isang pinag-agawang teritoryo at inaangkin ng ilang bansa. Ang bahura ay inookupa ng personnel ng Philippine Navy sa barkong BRP Sierra Madre, LT-57, na nakadikit sa bahura noong 1900 at regular na ini-replenish mula noon. Ayon sa AFP, matagumpay na isinagawa ang walang kapintasan na resupply mission para sa mga tropang nasa BRP Sierra Madre outpost sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea noong Biyernes. Si Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng AFP, ay nagsabi na ang teamwork, precision, at dedication, at its best, ang nag-contribute sa walang kapintasan na pag-rotate at resupply operation. Sinubaybayan din ni maritime expert Ray Powell ang presensya ng barko na CCG-5205 at hindi kukulangin sa 17 na barkong milisya sa panahon ng resupply mission, ngunit ipinakita ang satellite images na nagpapakita na ang resupply mission ay tila walang malaking resistensya mula sa China. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang aking video, pakiclick ang like and share button at kung hindi ka pa nakasubscribe, ay i-click mo na rin ang subscribe button at ang ating notification bell para lagi kang updated sa aking mga upload.